Kuha guys. It's show time. Sa mga hindi makikita dito, pwedeng tumayo dyan at kumaway. Sabihin mo, shout out na lang sa aking mga mahal sa buhay. No? Yan, yan. Lilipat si sir para makita. Bakit? Ito, malaking bagay ito. Hindi lang remembrance ko, remembrance mo rin. Bakit? Pag oras may problema, pagdating sa labas sa bansa, malala mo yung tuloy ang laban, walang atrasan. Walang susuko, tuloy ang laban, walang atrasan. Okay, tuloy hindi. Ikaw. Tuloy ang laban. Diba? Susuko. Walang atrasan daw. Okay. Dapat, magpakilala mo na, no? Lahat pa may mga ballpen? Lahat? Okay, kung may ballpen kayo, bunutin mo na at ako'y magpapakilala na. Okay? Sabi niya ba? Parang barangay tanong to. Lahat ano ba? Barangay tanong? Okay, tumaran ko. Kaya ang problema, minsan, ang iba, tapos ako magpapakilala, hindi pa rin naisulat ang pangalan ko. Ni isang litra, hindi man ang isulat-sulat. Sabi ko, ano kayo nangyari? Siguro antok o gutom na, no? Okay. Ano to? Kung may gutom kayo na, huwag kayong mag-alala. Lahat kayo paglabas dito, busog. Lahat ng antok pa rin na. Paglabas dito, paglabas dito ngayon, lahat gising. Kaya normal lang, pagdating mo ng bahay mamaya, pag nagtanong si misis mo, mahal, kamusta ka na? Bakit kanina pag-alis mo? Parang ang bigat ng iyong problema. Hindi ka sumasagot, hindi ka pa rin ngiti. Hindi alam ni misis, nalipasan na pala ang gutom. No? Kaya dapat. Okay, are you ready? Okay, tapanan ko. Sulat ha? Okay. Padahal may misis ang garo sa tagpagsalita nila. Mandi-ibig study, nandito po kami. Ay, nagtatanong, Mrs. Sam, kaya nandito kami sila ng mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. Final to. Ang tanong, naisulat ang pangalan ko hindi. Ano yung problema yan? Problema mo, mabilis ba ako magsalita? Mabilis? Mabilis, no? Tatanungin ko lang si ma'am. Ma'am, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Sabi ma'am, matagalan. Pag matagalan, tama yung sinabi mo ma'am, matagalan. Kasi bakit? Matagal man, pero talagang fail na fail mo. Kung ano ang napag-usapan natin ngayon, tama? Then fail na fail mo. Ang ating napag-usapan ngayon, talagang mag-absorb. Yan sa mga ito, kaya paglabas mo dito, marami kang natutunan. Tama ma'am, hindi? Tama. Kasi sinabi ko masama wala. Ang iba, tumanda ko, pero ang nasisipan, pagkila mo sa'yo. Next upload to. Next upload, taas mo kamay. Next upload. Thank you. 15. Sino ang mga first timer? Taas mo kamay. 16. Ang bilis na magbilang. Nung hindi nagbibilang. Yes. Kasi yung favorite subject ko is math. 15 plus 16 equals 31. Mayroong hindi tumataas ang kamay. Ano kayo? Ang sagot ng iba din, pakialam ko sa iyo. 15 plus 16 equals 31 plus 15, 16, pang 17 yun. Yung hindi tumaas ang kamay. 31 plus 17. Ilan? Ano? 40? 48 times 2. Ang tao ngayon is 96. Yan kayo dito marami. Kaya ako nandito. Sir, bakit kayo nandito? Just in case of emergency. Iba ang part ni Mr. Pong. Iba ang part. Kaya dapat ihanda mo yung sarili mo ngayon. Kamusta ang excitement? After ni Mr. Bong na mag-talk, nasa 100% ba? Nasa 100% naman? Okay, nasa 100. Sana, pagkatapos ng tuko, lahat hindi mabawasan yung 100% na excitement. Bakit? Hindi nangyayari sa'yo. Sasabihin ko dito, magbawas ako ng 20% tuwing may nangyari sa'yo. Bakit sir? Mr. Sam, ano ba mayroon ka? Secret. Pero kailangan malaman mo. Eh, lagi ako nagtatanong, tuloy o hindi? Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Yan dapat. Walang susuko. Tuloy ang laban. Atras. Bakit? Tuloy-tuloy yung secret. Sino ang mga ex-abroad? Magtatanong ako. Kasi mga ex-abroad ulit. Sabi ng iba, baka naman tanong niya. Sino po ba kulang? Kung nagreklamo ba? Maraming reklamo rin. Bakit? Ex-abroad na naman. Bakit ka tanong ng tanong? Ulit-ulit na naman ito. O ang tanong, dahil ex-abroad ka,
ex-abroad, magtatanong lang, isigaw niya mga ex-abroad. Yung totoong buhay OFW pagdating sa labas ng bansa, yung totoo ha, hindi lang yung nangyari sa'yo, pangkalahatan, yung totoo na nangyayari sa labas ng bansa. Ang sagot mo, iisa lang. Pag sinabi ko, masarap buhay OFW, hindi. Ang sagot mo lang, idol, masarap o hindi lang. Okay? Huwag mong ibahin ang kwento. Okay? Ang tanong, ex-abroad, iparinig niyo sa mga first-timers, ex-abroad, masarap buhay OFW, hindi? Hindi. First-timers, narinig niyo? Yes. Ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. Narinig niyo? Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy ang walang atrasan. Ayos? Tuloy. Sinong ex-abroad na walang, sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa basa-basa? 20 years. 20 years. 15 years. Huwag mo yan, 15 years. Sino ang trabaho mo nun? Dati sa basa-basa, electrician. Kamusta naman sa loob ng ilang 15 years? Napagtatrabaho. May naipon naman. Wala. Kaya ka, babalik. Kaya sabi ng iba dyan, hindi masarap. Pero bakit sila babalik? Kasi, tama? Kasi, pasanayan lang yan. Tama, ma'am? Ikaw ang may-isama ka. Ma'am, di ba pag sanay ka na sa isang bagay? Bakit inaayawan ka na? No? Dahil sanay ka na, hindi ka pa rin sumusuko, gusto mo pa rin balikan. Tama? Yan ang ginagawa mo. Kasi, doon siya masaya. Kumikita siya. At para makatulong sa pamilya, tama, ma'am? First timer, isa bro. First timer, sir. Oh, first timer. Ma'am, ang tanong, naranasan mo na ba yung sobrang hirap, sobrang sakit na buhay, pero sobrang sarap naman? Sobrang. So far, ito Hindi experience. pa naman. Okay. Ang tanong, ma'am, gusto mo maranasan? Gusto niyang maranasan? Gusto niyang maranasan? Ma'am, sige, umpisa na natin. Pag alis mo, ma'am, doon mo na maramdaman yung sobrang hirap, sobrang sakit, first timer. Si ma'am, ihatid ng pamilya niya sa airport. Nung inatid siya doon, no? Nung pumasok na siya sa boarding gate, lahat kayo papasok sa boarding gate, ha? Pagpasok sa boarding gate, hindi ang magsaka, pagpasok, lilipat ang plane, baka sabihin nyo, wow, ang bilis ng flight ngayon. Kala namin, 9 hours, yan pala. 45 minutes na, mahal. Alam mo, ang ganda dito. Bakit? Hindi lang pala Pilipinas ay magandang tanawin dito. Pati dito sa labas ng bansa, mayroon, mahal. At ang kagandahan, ang bilis ng flight ko, 45 minutes lang. No? Alam mo, mahal, ang ganda ng mga tanawin dito. Pag tinanong ka ng asawa mo, mahal, ano yung magandang tanawin dyan? Bigla kang sumagot, mahal, ang daming chocolate hills dito. Yun pala, ang baksak mo. Ano? Bukol. Kaya ma'am, ito ang maramdaman mo. Pagpasok mo sa boarding gate, doon mo na maramdaman yung lungkot, hirap, at sakit. Bakit? Gustuhin mo mang bumalik. Yakapin mo lang muli ang asawa mo, hindi mo na magawa, tama? Hindi na pwede, kasi may time limit. Kung makapasok ka na, hanggang sa umakyat ka ng plane. Pakinggan nyo ha, mga first time, baka mamaya ako dating mo, paiyak-iyak ka. Pagdating doon, magtatrabaho ka na. No? Pangat pa lang ang plane. Gusto mo silipin, yung mahal mo sa buhay na naghatid sa'yo, hindi mo na talaga makikita. Bakit? Nasa itaas na ng ulap, yung plane. Tama? Ngayon, doon mo na maramdaman ang sobrang bigat ng loob. Hanggang sa dumating ka sa labas ng bansa, kinabukasan magtrabaho ka na. Umpisa ka na magtrabaho, doon ka na makakaranas ng hirap, gutom, na yung gutom na yan, sobra pa sa dinanas mo dito sa Pilos. Ngayon, gusto mong tawagan, mahal mo sa buhay, mahal. Para i-serve ka na ng pagkain, hindi mo magawa, ma'am. Kasi bakit? Wala sila doon eh. Ang ginawa mo na lang lahat para ka makakain. Handa ka ng pagkain para makakain. Ang tawag doon, self-service. Tama? Habang ikaw ay kumakain, lalaki man o babae, doon mo na maramdaman ang sobrang sakit, sama ng loob. Wala kang makikita. Ang ginawa mo, habang ikaw ay kumakain, dahil may cellphone ka naman, pagkakataon mong tumawag sa mahal mo sa buhay, nung tinawagan mo, wala kang magawa, hindi lang tawag, video call pa. No? Nung mag-video call kayo, nakita mo siya. Nakita ka rin yan. Nakita ka rin yan. Pero ito nakakagulat. Nung biglang mag-brown out, dahil nawala na ng signal. No? Bigla siyang nawala. Nawala ka rin. Yung na nakakalungkot. Tama? Alright. Alright! Okay, ganun po ma'am. So kaya, sobrang hirap. Pero, nung magtrabaho ka ulit, kinabukasan, hanggang sunod-sunod na, hanggang palapit-palapit pa yung sahod mo, sobrang sarap na ng pakiramdam mo. Tama? Lalo na, nung nakapagpadala ka na, sabi mo na, babawi na lang ako sa pamilya. Nung makapagpadala kasi, anong naramdaman mo?
Masaya. Pero ang tanong, sino ang mas masaya? Ikaw o yung pinapatalan mo? Pinapatalan mo! Kasi bakit? Ang sabi nun, may kasunod pa to. Sunod nun, wala pang 15 minutes, tawag naman yan sa'yo. No? Kung gusto magiging instant millionaire, di ba? Tawag. Tapos dahil nakulitan ka, wala pang one month, nakulitan ka na, tawag pa rin ng tawag. Kaya iba, minsan, nagsasawa na. Kaya inuupan na ng cellphone ang kanyang mahal sa buhay. Hanggang sa nagkalabuan na, ilang buwan pa lang. Kaya nung uwi ng Pilipinas, no? Nauwi pa sa 500 at wala yan. Ganun ang buhay OFW guys. Tama? Kaya ihanda mo ang sarili mo. Kasi iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Maraming mga pagsubok hamon sa buhay na dapat mo kakarapin. Na akala mo pagdating ng okay na, yung pala hindi pa. Tama? Kaya sir, kung bakit pinilit yung sarili. Babalik pa rin. No? Ganun. Siya nung umalis ka nagpidos ka na sir. Okay. Ang tanong, saan ka nagpidos sir noon? Doon. Basta nagpidos ka. Ang tanong, mabilisan na. Nung magpidos ka doon, nakita mo ba ako doon? Ha? Hindi mo nakita? Hindi. Tama yung sagot niya. Kasi wala naman talaga. Wala ako doon. Kasi ngayon, nakita mo na ako sir. Nakita. Rin kita. Kaya ako nandito ngayon. Kumusta? Tuloy hindi. Ganun ang buhay ng mga OFWs. Kailangan palaban. Kailangan isang OFW. Mayroon siyang katangian na matibay ang loob, matapang at palaban. Yan po ang buhay OFW guys. No? Kung may mga household worker dito, handa mo sa nalima. Kung ikaw paalis na ngayon, sabihin mo na lang sa asawa mo, mahal, ang tagal naman kasi natin na nagsama, hindi pa rin natin maabot ang ating mga pangarap, mahal. Kaya ngayon, nagpag-decide na ako, hindi lang ako pati ikaw. Kung gusto mo naman, maabot na natin ang mga pangarap natin, may natutunan naman ako doon sa Pidos. Na doon pala, may opsyon. Kung gusto mo mahal, yung mabilisan. Gusto mo man mabilisan, mayroon ding matagalan. Tama? Ang ganda, mahal. Mayroon ka na. Mayroon na tayong makabili. Alam mo, mahal. Yan, depende sa'yo. Kasi maghintay tayo ng ilang taon, 2 taon, wala pang kasiguraduhan. Pag tinan ko, ano yung mahal? Alam mo, mahal. Doon, kung papayag ka. Kasi, may makukuha tayo. Tatulan natin. I-start millionaire tayo. $15,000 US, mahal. No? Gusto mo, 2 buwan pa lang ako doon. 3 buwan, gawin ko na. Ano yun? Yung accidental death. Kunyari, sa taas ka ng palapag. No? Nandun ka sa taas, kunyari, nalaglag. Yung pala, hindi naman talaga sadya mo lang. Sa accidental death kasi, mayroong $15,000 US. Kulang-kulang, 1 million. Pero mahal. Kung gusto mo naman, no? Parang hindi gaano mahalata, na sinadya ko doon. Ganito, mayroong $10,000 US mahal. No? Ano yun? Yung natural death. Nabanggit yung mistake mong kanina. Hindi pa? Part niya yun, natural death. No? Oh. $10,000 US. So mahal. Yan. Maliit, no? Anong gusto niyo? Maliit, malaki. Maliit, malaki. Gusto mo? Pero, kung gusto mo matandaan mo, lahat yan, pag may nangyari sa akin, ikaw lang ang makikinarang doon. Yung liable to the beneficiaries, no? Of that OFW. Siya po ang makatanggap nun. Guys, hindi ikaw, kaya huwag mo nang pangarapin. Pero kung gusto mo, mayroon kang kasama ka doon, makinabang, mayroong $7,500 US. Medyo may kaliitan na. Pero pag uwi ng Pilipinas, sabay-sabay kayong makinabang. Kaya na, habang tinitingnan ka ng mahal mo sa buhay, sobrang lungkot ang kanilang maramdaman. Mas lalong ikaw ang sobrang lungkot. Bakit? Pag nabulag, na-paralyze, no? Kung naglaka, di ba? Ganun, di ba? Tapos, pag nagsalita, pag tinanong mo, ang sagot mo puro ng oo. No? Katulad din sa kaibigan ko, classmate ko sa grade 6. Pag tinanong ko, oo. Saan bahay mo? Oo. Parang nakakatawa pero naawa ako kasi mabait siya na kaibigan. Kasi wala na, tumigas ng dilan. Kaya latest ko na lang natin. Hindi maganda, tama? Kaya sana, panalangin ko sana, lahat kayo uwi ng Pilipinas, natagumpay. Kaya ako nandito just in case of emergency. Ang dami pa natin sasabihin, pero hindi ko na palawakin o parain. Kasi alam ko, lahat kayo nagmamadaling bumuti. Tama? Dati, 1.5 hour ang tutok. Noon, bago mag-lockdown. Maganda pang sahod ko noon. Dahil wala na akong sahod. 40 minutes na lang. Di ba? Eh, ikaw ma'am, pag nagtatrabaho ka lang sahod, mag-overtime pwede. Ito na yung laban. Ngayon, magtatanong na ako. Sana yung 100% excitement mo hindi mabawasan yan. Magtatanong na. Sino
ang nakapag-sign na ng kontrata, taas yung kamay. 5 lang ang nakapag-sign ng kontrata. Oh, sabihin na lang natin 10. Pero hindi tumaas sa mga kamay, may ibig sabihin, hindi pa nakapag-sign ng kontrata, tama? Dahil hindi pa rin nakapag-sign ng kontrata, wow, swerte nyo ah. Pinapilos na kayo, bayad ng nagpapilos sa inyo, no? Bakit yung siya? Nagtatanong ka, gusto ko lang malaman. Okay? Makikisabro na, swerte nyo, makikisabro. Dati wala ko sa pinagpilusan nyo, ngayon ako nandito kayo. Okay? Dito, kung timbagay lang napag-usapan natin, may matutunan ka na ayon sa batas. Nalapat ang isang OFW bago magpilos. Dapat ikaw ay nakapag-sign ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ha? Sign ng kontrata. Bakit ito? May ibig sabihin, kanina, siyempre, isip ko, isang lang, ulit ang ulit. Diba? Ngayon, dahil alam mo na, bakit mo sinabi ni Sir Sam, gusto kong malaman mo na ayon sa batas, ang isang OFW bago magpilos dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Okay, after sign ng kontrata, magpilos din. After magpilos, dapat siguro rin maka-flight na. Sabi ni Iba, ganun ba? Wala kami. Excited na, no? Ngayon, dahil hindi ka pa nag-sign ng kontrata, normal lang yun. Anong normal, Mr. Sam? Bawas na ang 100% mo na excitement ng 20%. Ang natira is 80%. Kaya sinasabi ko na dito sa parto, parang more on discouragement. Pero dito patibayan ng loob pagdating sa parto. Gusto ko lang may pakita sa inyo na dapat, gusto ko lang sabihin sa inyo, dapat tibayan mo ang loob mo. Yan isang OFW. Tama? Dito pa lang sa loob ng Pilas. Dapat malaman mo na kung ano ang pinasukan mo. Tama? Kaya, kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, gano'n na lang ang nangyari sa'yo. At dapat, after mo Pilas, siguro yung makaalis na bakit? Hindi ka nakapag-sign ng kontrata. Ang hindi pa nakapagbayad ng placement fee. Tama? Kaya dapat ka makaalis. Kasi, nasa batas yan. 2 months to 3 months, ibig sabihin, 2 months to 3 months prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. 60 to 90 days prior. Mula nag-apply ka kabisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inupuan. Inupuan. Sabi ba, ako nga, 8 months na nandito kayo. Ikaw lang nakakaalam yan. Pero dahil nangyari sa'yo, may ibig sabihin. Bawas naman ng 20% ang excitement mo. Ano natin, 60%. At dapat, bakit ka kailangan makalis? O ulitin ko, ang iba nakapagbayad ng placement fee. Kung nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Sige, magaling ka ba? Dapat, equivalent o 1 month salary. Sabi ni ba, ha? 1 month salary? Bakit sa akin? Sobrang laki. Noon pa lang yun, may ibig sabihin, may nangyari na naman sa iyo ngayon. Another 20% ang mababawas ko sa excitement mo. Ang natira, 40%. At pag nagbayad, dapat sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Maximum, hotel o restaurant, wala sa nabanggit kung na lugar. Saan? Ang sagot na isa dito, nung nakarang ko siya, Gcash. Tapos na ang maligayang araw. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng isa dito nung nakaraan, tayo sa Jollibee. At least may merienda. May merienda daw. Sabi ng isa, ay, hindi niya naman pira yun. Pira mo yung pinakain sa'yo. Di ba? Ang dami ngayon. Dapat sa loob ng agency. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawas. Guys, nasa likod ka man, isipin mo na maigi. Another 20% ang natira. 20% na lang. At dapat, pag nagbayad ka, ay meron ka kulang resibo. Sabi ni iba, ha? Resibo? Bakit kami wala? Kaya, nagsisika ng iba. Yan, ikaw kasi, nagmamadali. Pag nangyari sa'yo, walang natira sa excitement mo. Yan ang sinasabi ko kanina. Ubus na ang 100%. Wala na natira. Mr. Sam, bakit mo alam? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya pag ginawakan ko ang cellphone at pinapaikot ko yan at pag may tinapatan dyan at biglang nag-blink, ibig sabihin, yung hindi ko nahuli sa labas, nandito na pala sa loob. You know. Kung kaway lang kayo, wala. Shout out sa akin man, tabuhay. Safe kami, safe. Okay, safe. Oh. Guys, sinabi ko, dahil yan ang trabaho. Kaya mo laki na kayo pagkulang duro. Tingnan ko sa Quezon Province. Quezon Province mayroon. Makarating ako doon, alas 5 ng madaling araw. Dumari ng 125,000 buhat isa. Sabi ko, ma'am, pag ang agency mo ay sarado, pastor yun, mag-asawa. Pag nagsarado, ibig sabihin, iniiwasan itong pagkabatangas ng mga OFWs. Sir, ayusin namin. 2 weeks after, nagsara na. Hindi na namin, ma'am, sabi ko siya, ma'am, pag hindi na kayo mag-operate, hahanapin kayo namin. Nagulat siya. Ginawa ko yung sinabi ko. Madaling araw, nandun ako sa Quezon Province. Tumatalo ang aso pag dumaw sa Mindanao. San Carlos, Pangasinan. Doon ko naman natulog sa bahay ng target captain. Ang target namin, ilang regret, defloated din. Nagsumbong kay Mike Enriquez. Wala. Investigador. Ang sabi ng defloated, kahit saan tayo magpunta,
Madulas ako sa butas ng kaayam sa NBI. Pumunta sa akin, nakipaglit. Ang kapatid, pulis pa. Tinanapa namin. Pagdating namin doon, pinatulog kami sa bahay ng isang barangay chairman. Kasi may operation kami. Alas 5 ng madaling araw, pinasok namin. Hindi namin alam, nang tinulugan namin. Dito pala ng suspect. Pero at least, sumikip naman sa butas. Marami, lahat ng katilasin. Eh nga, sa Bulacan, ang kaso white slavery, yung suspect, sa hawig ni ma'am. Talaga. Pinalis papuntang Malaysia. Sa sahod ng 45,000 bawat isa. Yung pala, pagdating doon pinita, ng 45,000 bawat isa, tuwing gabi, kailangan 20 parka ng bawat isa. Tinablan, nabuntis ang isa 21 years old. Ang edad, 15 hanggang 16, 17, 18, 19, 21, ang pinakamataas na edad. Nabuntis yung isa. Inakyat ko ang bahay sa may bundok ng Kawayan, Bulacan. Wala yung suspect. Mag-asawa na doon, anak ko. Wala daw yung mama nila, wala daw cellphone, tawagan mo. Kasi may problema. Kasi bawal na ako eh. Ma'am, pag hindi mo ako papasukin, delikado yung bahay. Saan ba kayo? May problema yung linya nyo. Taga-Miral ko po ako. Nung kumagat, nadali namin ang suspect. Sa loob ng case interview. May dito pang kernel. Guys, ang kanta ng suspect. Pamangkin ng kernel. Pero in short, tinanabaho namin. Kulong, lifetime, imprisonment. Sa oras na yun, may nakialam na ako. No? Pagkawalan na ako suspect. Attorney, kilala niyo yun, magaling attorney yun. Ngayon, nagsikat. Na-encounter siya dun sa may CIDG sa Kamparani. Habang inaalis ang problema, nakikialam. Ibinalita ko. Nung binalita ko, pag narinig niya sa istro, nung sinabi ko, mula sa mga sa mapatruhan, 400 gulat, simbilan, may tulong nakas 50,000 watts, DWIC! No? Dati-dati, lahat na may pangyayari, nakalive ka sa radio. Sa isang radio, pag marinig mo, pag sinabi, mula sa Somalida, ito ang RS News, sabi ka pa sa naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang diary, ako si Tagapay namin. Sa isang diary, guys, ako si Latigo ng Bayan. Lumaylo ako doon sa radyo at dyaryo. Ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kaagapay SCTV. I-search nyo sa YouTube. Lahat tayo, kanina na picture-picture. Tama? Just in case of emergency. Di ba? Ngayon, i-search mo. Hindi ko pa picturean siya, i-search mo lahat na may dita. Kaagapay. Space SCTV. Pag nakita niyo, nakasombrero, kulay itim. Sa YouTube ha? Hindi sa ano, Facebook. Kaagapay, space tapos SCTV. Nakaka-cowboy. Nakasombrero. Nakita nyo? Nakita nyo? Okay. Kung nandyan, nakita nyo, wala kayong ibang gagawin, kundi subscribe nyo. Okay. Eh, gusto mong mag-viral eh, di ba? Ayan. Kaya doon sa labas-labasa pag may problema ka, alam mo na nangyari sa dito ngayon. May encounter ka doon. I-search mo lang kung anong buwan kayo nagpipilos dito. November ano? 25. Pag sinerch mo, wow. Papanood mo na yung mukha mo doon sa social media. Bakit? Bukas lalabas na yan. Nandoon na kayo lahat. Ayos, di ba? Kaya ngayon dapat maging alert kayo. Banggitin ko. Sa mga nangyayari sa'yo, sabihin ko sa inyo, may nangyari man sa inyo sa Pilipinas, dapat alam ng inyong agency. No? Hindi? Biktima ka sa labas? I-inform mo inyong agency. Bakit? Guys, maraming gumagamit ang pangalang agency. Baka kailangan makakulibat ang malaking halaga sa mga OFWs. Hirap na sa Pilipinas. Wala ng trabaho, kaya mag-apply lang ng abroad. Dimahin pa. Tama? I-inform ang inyong agency. Dapat alam nila. Kasi bakit? Pag nahuli ka sa labas at nakulong, may tendency madadamay ang agency. Bakit? Anong batas? Anong encounter mo ngayon? Nalabag ng gumawa ng kalkuhan sa inyo. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Yan ang nangyari sa iyo ngayon. Kung ngayon nagpidos ka, wala pa rin. Walang resibo, ilang buwan lang hintay, nandyan pa rin. Pasalamat kayo sa inyong agency, nandyan kayo. Pasalamat kayo sa inyong agency. Mababait kasi kung hindi mabait yan, naku, huwag kayong magpidos dyan, mayroon pala dyan. No? Nanguhuli, baka magsarag. Hindi po. Inaalagaan namin kayo at ang inyong agency. Bakit? Ayaw namin na dahil sa problema ng iba, manadama yung agency. Malinaw? Bakit? Kung walang agency, walang nagiging bayani o FW. Tama? Sabi ko, ha? Bayani ba kami? Oo. Ngayon, sir, maniwala ka ba? Nasa mukha mo yan. Ito ay sila. First time, sir. First time. Anong trabaho mo, sir? Okay, pero buti siya may trabaho ka. Kasi magtanong ako mga nakarang araw dito, wala daw talaga siyang trabaho. Sa tagamang panahon, paano ka nakuha ng trabaho, sir? Sabi niya sa akin, sir, pinigin ko lang. Pinigin ko lang. May bagong sahod. Tama, sir? Gusto mo maniwala?
sa sarili mo na ikaw ay nagpabayani na ngayon? Sir, naging bayani ka. Lahat kayo. Bakit? Dahil sa pagtulong ninyo upang maiangat ang ekonomiya ng aking bansa. Tama? Maliit man ang sahod mo. Kung malaki, magpapadala ka sa Pilipinas. Dahil magpapadala ka, through remittances, may taxes, tama? Pasok yan sa kabanang bayan. Kaya kayo ay tinatawag na tunay ng mga bayani. Kaya pag uwi mo may bahay, tingnan mo ang mukha mo sa salamin. Kung wala ka pa rin kawala, sabihin mo sa... Anong bayani talaga ako? Dahil wala ka nang magawa, tapos ng nature. Diba, at least bayani ako. Ngayon, paglabas mo dito, pag may parang harang dyan sa daanan mo palabas, sabihin mo na agad, bakit sa labas? Huwag kayo parang, kasi kayo dyan! Bayani mo! Bakit sino ka? Sagutin mo na agad, bayani ko! Ayos ba? Ganyan ang mukha ko siya, pero bayani. Malinaw? Kaya dapat, magiging aware ka. Hindi madali ang pagiging buhay bayani. No? Dugo at pawis ang inyong binubuhos doon sa labas ng bansa. Dugo at pawis. Guys, first timers, dapat buo ang inyong loob. Pagdating sa labas ng bansa, may problema man, dapat huwag kalimutan na i-inform ang inyong agency pa rin. Ha? Bakit? Ay ba kung saan nagsumbong eh. Pagkatapos, inabot ang ilang taon, hindi pa rin natatas ang problema. Yung pala, kahuli-huli yan, siya saan? Hingi sana kami ng tulong. Bakit? Sir, nandun. Tapos sa kontrata, wala namang sahod-sahod. Pag-uwi ng Pilipinas, dito, gutom ang inakot. Yan, makapanood din dyan. Yung galing sa labas sa bansa, na may mga problema. Yung mga minaltrato, sinasaktan, hinahasa, makapanood din dyan sa YouTube channel ko. Ngayon, puro muro na yung videos-videos. Pero pag once na may problema ka, huwag mag-atubili. Yan po ang pinaka-easy way na makapag-access kayo sa amin. At lalong-lalo na pag binigay namin ang number namin sa inyo. Ayos ba? May problema! Hindi mo makontak ang yung agency sa Pilipinas sa labas ng bansa. Kasi wala kang signal. Okay? No? Walang signal ng agency. Lahat ng pinicture niyo dito kanina, hindi ka rin makontak. Sigurado kayo? Makontak niyo. Okay? Magbibigay ako ng numero. Siya po ang kakatok sa pintuan ng yung agency. Sabihin niyo lang kung totoo, huwag magsinungaling. Makipag-usap, magalang, siya po ang action sa problema. Ang gagawin niya, diplomatic way. Ang purpose, mapabilis ang pagbukas ng problema. Nasa halip ng isang problema, ipaubaya sa matagal na proseso. Diyan mabilisan at libre ang serbisyo. Ayos ba? Pag sa abogado, nakarating ang problema mo kaso-kaso, manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado. Malinaw? Magkakitaan na yung OFW. Pati agency kawawa, natin ka. Sa number niya, may sasagot sa inyo. Gusto niyo malaman kung sino sasagot yan? Walang iba. Pag ginaya mo, ang 0948093970, ang 0965135480, guys. Wala kayong ibang kausap dun. Hindi. Ako. Ako naman kausap. Mr. Sam, gaano katotong sinasabi mo? Kung nagawa namin kay Sara Balabagan, matulungan mag-iligtas ang buhay sa kamatayan, pwede namin gawin sa inyo. Kilala niyo ba si Sara Balabagan? Kung ano si Sara? Ang sagot ng isa dito nung nakaraang linggo, sir, babae. Si Sara Balabagan ay babae OFW. Nanakulong at tinatulan ng kamatayan dahil lumaban. Nung inatin po siya na repeat or gahasain ng kanyang amo. Ikaw, pag ginawa kay Sara, gagawin sa'yo, ma'am, lalaban ka hindi. Lalaban. Tama. Ang tanong ko, ma'am, anong klaseng laban? Ang sagot ng isa dito nung nakaraang, sir, laban. Lumaban, kaya siya nakulong at tinatulan ng kamatayan. Narinig niyo si Sara Balabagan? Ay, sabi ni Pag kasi, babae naman yun. Guys, ang problema walang pinipili. Mapaganda ka ng mga posisyon mo, professional pagka problema, tayo problema, dahil handa mo ang sarili mo. Kahit anong bansa, no? Kasi bakit? Nakaabang lang ang problema pag hindi mo kaya solusyon ang problema mo. Ikaw yung uwi ng Pilipinas, bayani na maraming problema. Tama? Bayani ka na maraming problema, hindi gusto yung mataras sa pamilya. Tama? Dapat magiging handa ka. Okay. Mr. Sam, si Sara Balabagan ay isang OFW, household worker. Pero, paano naman? Si engineer din natin, no? Isang professional, maganda ang posisyon, maganda ang profesyon. Pero bakit siya nagka-problema? Dahil nagka-problema siya. Naka-encounter siya ng ibang lahi. Pinagtulungan, lumaban. Kasi magaling sa self-defense, napatay niya ang leader ng ibang lahi. Kaya siya nakulong din at pinatulan ng kamatayan. Gusto mo mangyari? Mangyari sa kanya, mangyari sa'yo. Siyempre hindi. Ikaw, sir, pag ginawa kay engineer dyan natin, gagawin sa'yo ng ibang lahi, anong gagawin mo? Sabi niya, sir, kung bigbit naman ako eh. Lalaban? Sabi niya, sir, huwag na, hindi na ako lalaban. Anong gagawin mo? Sir, hingi lang ako ng tulong. Sabi ko, anong tulong? Sabi, sisigaw. Samuel, anong sigaw? Sabi, tulong. Ganon? Huwag. Umiwas para hindi na mangyari yung nangyari sa kanila. Okay? Naipawalang visa din ang pagkatulong kamatayan. Kaya yun din natin ang Sara Balabagan. Dahil sa amin dati, magiling. Sa likod, household, magiling. Anong may household yan? Ingat mga household. Kasong panggagahasak ang dami ngayon. Last month lang, tinulungan ako ng kawilan ng Bulacan. Mapanood nyo rin dyan. Mapanood nyo rin dyan. Kaya ingat. Naipawalang visa ang pagkatulong kamatayan. Sino tumulong? Boss ko dati, si former Ambassador Isineris. Nagiging ambassador siya, nagiging NLRC chairman, nagiging congressman year 2013. Nung congressman siya, year 2013, umalis ako sa kanya. Namatay siya. Nung namatay siya, lumipat ako dito, natiling buhay, tumutulong sa katulad ninyo. Ayos? Magkakatakot yung problema. Mr. Sam, talagang nagawa mo, yes.
Si Mrs. ko, sino tumulong? Ako. Yung tatay niya. Nabayaran ng na may reward na 750,000. Year 2001. Hindi nabigay. Kaya ang abogado pala, pumubra ng 50 mil sa NLRC. Inakyat ko ang sigong NLRC. Pinakita sa akin ng arbiter, Mr. San. Kaya napabayaran ng kaso, babayaran na dapat yan. Yan nyo ha? Pumubra yung abogado ng 50 mil. Pinasok namin ang bahay ng abogado sa Quezon City. Tinaturo ko sa misis ko, turo mo kung sino ang abogado niya. Tinuro. Nung nilapitan ko, kinausap ko, nakipagtulungan. Inakyat ko ang NLRC, Congress. Bakit pati Congress, Mr. Sam, inakyat ko? May anak siya na congressman. Yung boss niya, retired, nag-general. May asawang sinadura, matalino at matapang. Kaya pati sinit, inakyat ko. Sino ang asawa ng boss niya? Nelia Santiago, defensor. Kaya mabayaran yung tatay niya. Sabi ng tatay niya, Mr. Sam, sa'yo na ang anak ko. Kasi libre ang servisyo mo nun. Inom kita ng buko, Diyos, hindi ka uminom. Umaga-umaga. Sabi ko, tama, kasi baka mamatay ako. Kaya sabi niya, ibigay ko na lang sa iyo yung anak ko. So, ang ginawa ko, tinanggap ko na lang. At least, hindi na ako nang niligaw. So, kami na ngayon. Kahawit mo, ma'am, pero parang Bombay talaga siya. Ngayon, 27 years old siya. Ako, 75. Alright. Tapos na ako. Ang tanong, tuloy? Hindi. Tuloy! Walang susuko! Walang atrasan! Very good. Sino gusto umuwi ng tagumpay? Tayo sa mga kamay. Thank you. Sinong gusto umuwi ng Pilipinas na may damang pira sa pamilya? Tayo sa mga kamay. Thank you. Yan po ang panalangin namin. Sana po lahat kayo ay tagumpay. Okay? Panoorin ka lang dyan. Kasi minsan, binabati ko yung mga OFWs dyan sa ating YouTube channel sa ECTV. No, anytime. Subaybayan nyo, may reklamo kayo, pwede kayo mag-comments doon. Pero sa number ko, pwede na. Okay? Yung number ko, gusto nyo madala? Okay. Ulitin ko. 0948-093-9970 at 09...